Jewel's POV, ang nakaraan. Lumayas ka na ditong bata ka. 1 taon ka hindi nagbayad sa akin? Sigaw ng landlady nila. Manang Gemma, hahanap na po ako ng pera bukas. Huwag niyo na lang po akong palayasin ngayon. Wala po ako ibang mapupuntahan. Pinagkiskis niya mga palad sa harap nito. Kurang na lang lumukod siya, wag lang siya nitong palalayasin. Wala na siyang mapupuntahan. Walang kakilala sa ibang kamag-anak nila. Naku, Jewel! Simula na mawala ang lolo mo, pinagbigyan na kita. Pinaabot pa na 1 taon ang utang ninyo. Aba, may pamilya din akong pinapakain. Kailangan ko ang pera. Winaksin nito ang kamay niya, tinulak siya palayo sa kahoy na bahay. Naninikip ang puso ni Jewel. Hindi niya alam kung saan siya pupulutin pagkatapos ito. Hinawakan niya ang palda ng ginang, ngunit muntik pa siyang lumipad sa ere sa sipa nito. Sumabsob siya sa lupa. Ni wala nagtangkang tumulong sa kanya sa mga kapitbahay nila. Lumayas ka na ngayon, Jewel. Huwag mo nang hintayin pang magdilim ang paningin ko sa'yo. Kinagat niya ang labi, tiniis ang sakit ng tuhod at likod niya. Hindi siya pwedeng sumuko, kailangan niyang mabuhay para sa alaala ng lolo niya. Kailangan niya pang hanapin ang mga magulang niya. 1 buwan pa po, manahimik ka. Lumayas ka na sa compound na to. Huwag ka na ring umasa pang makakakuha ka ng damit o kahit anong gamit. Bayad mo na sa akin lahat. Umirap ang ginang. Tumalikod at kinandado ang kahoy na bahay. Bagsak ang balikat niyang tinanaw ito. Tinaasan pa siya ng kilay bago nagmarcha paalis. Nanlumo siya. Di niya alam kung kanino siya hihingi ng tulong. Paglingon niya sa mga kapitbahay niyang nakikinig kanina, nagsiiwas ng tingin ang mga ito. Di naman niya ipipilit ang sarili kung ayaw nila. Namimigat ang paghinga niya at nanalabo ang mga mata paalis sa lugar kung saan siya lumaki kasamang lolo niya. Ayaw niyang umalis sa inuupahan na yon, lalo pat nandun ang lahat ng alaala ng lolo niya. Pero ngayon, eto't paalis na siya na walang dalang kahit ano bukod sa suot niyang damit at tsinelas. Kahit papadilim na, nagtungo pa rin siya sa sementeryo. Ang lolo niya lang makakaintindi sa kanya sa ganitong sitwasyon. Hindi siya matigil sa pag-iyak sa harap ng puntod ng lolo isko niya. Bumalik sa alaala niyang pagkawala nito. Di niya labos maisip na gano'n na lang binawi ang buhay nito. Pumanaw ito mula sa pagtulog. Ngayon, naiwan siyang mag-isa sa edad na 18. Na hindi alam ko saan siya titira. Lolo, ang daya mo naman. Hindi pa nga ako pumapayat nang iwan ka na kaagad. Maktol niya bago pumalahaw ng iyak. Ilang buwan na rin nakalipas nang bawian to ng buhay. Nung libing nito, mahinhin siyang umiiyak dahil na rin sa dami ng tao. Ngayong mag-isa siya sa sementeryo, pumapalahaw na. Parang hindi siya iiyak ng malala kung wala na siyang mapupuntahan. Baka ngayong gabi sa lansangan siya matulog. Wala naman siyang kamag-anak ni isa sa mga lugar na yon. Sabi nga na iba, pinulot lang daw ata siya ng lolo niya sa kangkungan. Singaw lang daw siya sa buhay nito. Lolo Isko, isama mo na lamang ako. Muling sigaw niya na may kasama pang pag-iiyak. Bumagsak siya ng upo sa puntod nito. Gusto na nga rin niyang humiga sa kabaong. Ngayon niya nararamdaman ang mas paninikip ng puso niya. Mamaya didilim na at nananatili siya sa labas. Walang tulugan at walang laman ng tiyan. He is a great friend. Isko is a great man as well. Nahuli na pala ako. Nangunot ang noon niya sa boses ng matanda. Minumulto na yata siya ng kanyang lolo Isko. Ikaw ba nag-iisang apo niya? Napabaling siya sa kanyang likuran. Doon niya nakita matandang nakaitim na suit at masikap pa rin ang tindig ngunit puti ng buhok. Sa tabi nito ay ang lalaking may hawak na payong. Walang ngiti sa mga labi at diretsong tingin. Mabilis siyang tumayo at pinunasan ng mga luha niya. Pinagpag niya rin ang puting bestida niyang luma. Sino po sila? Magalang niyang tanong. Sa itsura na matanda, mayaman to. Natanaw pa nga niya magarang itim na sasakyan nito. I am Dante Montero. Matalik kong kababata ang lolo mo. Sayang at di kami nakitang muli. Nahuli ako? Lumungkot ang boses nito kaya't maging siya ay nalungkot. Nagyuko siya ng mukha. Gusto niyang magmanong ngunit nahihiya siya. Marumi pa ang mga kamay niya. Puno pa yata siya ng sipon. Di niya pa kayo nagkwento. Pag-amin niya. Wala naman kasing sinabi ang lolo niyang kaibigan na hindi niya nga alam kung sinong nanay niya o tatay. Maging lola niya hindi niya kilala. Para bang kasi talaga siyang singaw lang sa mundong ibabaw? Ayaw na niya kasing bumalik sa El Soledad. Iniisip niya nag-iisa niyang apo, iha? Kwento ng matanda. Namilog ang mga mata niya. El Soledad? Ibig bang sabihin mayaman din ang lolo niya? Pero bakit wala man lang pinamana sa kanya? Saka bakit pa sila nangupahan kung may mansyon ito? Hindi naman po mayaman ang lolo ko. Wala din po kaming magarang bahay. Ilang taon ka na? Putol nito sa mga sasabihin niya.
Bagya siya na inis, ngunit dahil nakangiti ang matanda, pinilit niyang umiti rin. 18 po. 18. Pag-uulit ng matanda bago binalingan ng assistant nito. 28 pa lang si Anton, di ba Ryan? Yes sir, kahihiwalay lang sa girlfriend niya. Lumipad po ng ibang bansa si Miss Margie. Napatas ang kilay niya. Akala niya tahimik ang lalaki, simpleng marites pala ito. Good then. Binalingan sa matanda at ngumiti ng malawak. What's your name, Iha? Jewel po. Jewel, do you wanna live in the mansion and marry my grandson? Natulala siya. Di niya alam na yon ang babago sa buhay niya at tatagpo na lang niyang sarili sa magarang White House. Parang anghel ang matanda na bumaba sa langit at sinagot ang problema niya. Sa isang iglap, hindi na siya sa lansangan matutulog kundi sa isang mansyon. Pinamili pa siya ng matanda dahil ng damit sa mall. Ngayon naman pinagpahinga siya sa guest room. Tatawagin na lang daw kapag dumating na ang apo nito. Naligo siya para naman hindi nakakahiya sa apo niya. Saktong natapos siyang magsuklay nung katukin siya ni Ryan. Tinuro lang ito ang labas. Sumunod siya ron hanggang sa kusina. Doon pa lang narinig na niya ang matanda at ang apo nito. So you think marrying her is the best solution for my heartache? Sarcastic ang bigkas ng malalim na boses. Why not? Hindi ko rin naman maiwan ang bata. Baka multuhin lang ako ng lolo isko niya. Dinig niyang nagmura ang lalaki. Oh my, a kid? Sabi niyo 18 na. Lo, I'm already 28. 2 and 8. Parang bunsong kapatid ko lang yan. May gigil at diing protesta ng isa. Humalakak lang si Don Dante. Trust my instinct, apo. Akong bahala sa buhay ninyo. Tahimik ng isang lalaki. Ikaw naman ang patatahimikin ko. Pagkatapos ay si Aldrin. Natigil ang matanda matapos silang tuluyang pumasok sa kusina. Umakto siyang walang narinig. Wala naman siyang pagpipilian ngayon. Mas gusto niyang maikasal sa isang mayaman kaysa pulutin sa kangkungan. See? She's a lady, Anton. A beautiful lady. Tipid na ngumiti si Jewel. Nag-iinit ang mga pisngi niya sa papuri. Akmang magpapasalamat siya, ngunit nasa lubong niya ang matiim na tingin ng apo nito. Bahagya siyang naistatwa. Pakiramdam niya may bumabang anghel na abo ang mata sa harapan niya. Naparunok siya nang ngumiti ito. Napansin din niyang namumuti nitong kamay na nakahawak sa baso. Tila doon binubuhos ang gigil nito. Ang payat niya. Biglang bigkas ng lalaki. Namilog ang mata niya at napatingin sa katawan. Hindi niya alam kung insulto yon. Hindi siya payat. Sa katunayan, chubby siya. Malaman maging mga hita niya. Sakto lang yon sa height niya. Marami pa naman siyang kasyang damit. Ika nga ng kapitbahay nila. Chubby is the new sexy. Naniniwala siya doon. Anton, treat her well. Feed her well too. Habilin ng lolo nito. Halika, Iha. Join us here. Pag-usapan natin ang engagement ninyo bukas. Dagdag pa na matanda. Nagulat man siya, hindi niya pinahalata. Pero ang apo nito, lumalalim ang tinig habang sinusundan ang tingin ng pangupo niya. Bukas na agad, lo? Kailan pa bang patagalin? Anang matanda. Pagkatapos sa engagement ninyo bukas, kasal naman kinabukasan, akong bahala sa lahat. Tumawa pa ang matanda na nasisiyahan sa mga sariling plano nito. Di makaimik si Jewel. Masyadong mabilis yon. Parang sanay na sanay sa arranged marriage ang napuntahan niyang pamilya. That fast? Wala man lang ba akong bachelor party? Kailangan ko magpaalam sa mga kaibigan ko, lo. Isa pa sasabihin ko pa kay Kuya Andre at kay Aldrin. There is no need for that. Baka tumakas ka pa, Anton. Magpakabait ka naman sa harap ng mapapangasawa mo. Napaiwas ng tingin si Jewel nung liwanin siya ni Anton. Hindi naman ito mukhang galit pero hindi rin naman mukhang natutuwa sa sitwasyon. Humingi ito ng malalim at bigla na lamang nilagyan ng kanin ng plato niya. Bumilis ang kabog ng puso nito. Sa inaakto nito, seryoso to sa ginagawa na para bang handa siyang pagsilbihan nito. Mas lalo na nung bigyan siya nito ng pilit ng ngiti. Ni hindi umabot sa mga mata pero hindi niya maalis ang titig doon. Mukhang magkakasundo naman kayo. Aakit na ako. Sabay kayo mag-dinner basta bukas na engagement. Noted, lo? Tamad nitong bigkas. Tumigil si Don Dante sa gilid ng binata at tinapik ang balikat nito. She's just 18, Anton. Please, no bed. Pakiusap nito. Inosente siyang tumingin sa dalawa. Di naman niya maintindihan ang pakiusap ni Don Dante. Pero si Anton bahagyang nanlaki ang mga mata. What law? I don't bed women at her age unless she wants me to do so. Matipid tong umisi at mabilis siyang sinunyapan.
Sarkasikong tumawa ang matanda. I know you, Anton. Akala mo ba hindi ko alam kung ilang babaeng pinuslit mo sa hotel bago kayo nagkabalikan ni Margie? Ngayong hiwalay kayo ulit, wag na wag mong iisiping ulitin yon at mas lalong wag kay Jewel. Napaangat ang mga balikat ni Jewel. Natakot siya para sa sariling dangal pero nakumbinsi siya ng pilit ng ngiti ni Anton na hindi ito gagawa ng masama. No, Tadlo, kikilalanin lang namin ang isa't isa. Mahirap na't baka pareho kaming estranghero sa sarili naming engagement at kasal. Tunog sarkasiko ang boses nito. Tumango ang matanda, tuluyan silang iniwan sa kusina. Di siya makatingin kay Anton. Namumula ang pisngi niya sa kaisipang marami na tong natikmang babae. Nagdalawang isip siya kung tutuloy pa ba siya sa kasal. Baka kasi may nakakahawang sakit na ito. Munti ka na siyang mapasigaw nung hilahin kong plato niya. Seryoso ng mukha nito at walang bahid ng ngiti. Ako na lang maglalagay. Pinigil niya ang kamay ng lalaki na naglalagay pa ng kanin sa plato niya. Ngunit agad niya ring nilayo ang mga kamay niya. Para siyang napasaw sa init ito. Tipid siyang nitong initian. Mabilis sinulyapan bago halos itaob na ang isang pandihadong kanin sa plato niya. Kumain ka pa. Ubusin mo lahat to. Sobrang payat mo. Komento nito na nagpaawang sa mga labi niya. Sa kabilang banda, matagal tinitigan ni Jewel ang sarili sa harap ng salamin. Sa tanang buhay niya ngayon lang siya nakapagsuot ng magarang damit. Kumikinang bawat beads ng kulay rosas na gown. Hapit na hapit iyon sa kanya. Kahit sobis siya na sa tamang pwesto ang bawat kurba niya. Pero kahit nakasuot siya ng magarang damit at naka-makeup, kinabahan siya. 18 years old pa lang siya ngunit nakatakda ng ikasal. Malayo sa pangarap niyang magtapos ng pag-aaral. Napabuntong hininga siya. Wala naman siyang pagpipilian. Mas gusto niya na ito kaysa matulog sa lansangan. Pagangat niya ng tingin, kuminang ang pagkaberde ng kanyang mata sa tama ng ilaw. Madalas siyang tuksoin sa mga mata niyang yon. Tinatawag pa nga siyang halimaw. Di yon tulad sa kanyang lolo Isko na itim ang mga mata. Ang sa kanya, malalim ang berde na aakalain mong itim kung hindi sisinaga ng araw o ilaw. Pansinin yon kapag nakabilad siya sa araw. Wala naman siyang pakialam noon kung bakit berde ang mga mata niya. Pero ngayong wala ng lolo niya, gusto niyang alamin kung sino ang mga magulang niya. Tiyak na naman na niya ang mga mata sa kanila. Tingin niya may lahi siyang banyaga, base na rin sa kutis niya. Are you happy? Napalingon siya sa nagsalita. Nakita niya si Anton na nakasandal sa hamba ng pinto at nakatitig sa kanya. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi sa taglay nitong kakisigan. Abuhin ng mga mata nito at malaparisukat na hugis ng muka ay bagay na bagay sa lalaki. Hindi na rin masama na maaga siyang mag-aasawa kung ganito naman kagwapo at kayaman ang mapapangasawa niya. You're staring too much. Mariing bigkas ni Anton na kinapula ng mga pisngi niya. Paano ba namang hindi siya tititig? Kahit hindi ito magsalita o mag-effort, didikit lahat ng babae dito. Kinakabahan siya na baka marami siyang maging kakompetensya. Narinig pa niyang lapitin talaga to ng babae kahit may girlfriend na. Naumid yata dila niya at di makapagsalita. Kinapos siya ng hininga dahil sa hiya. Dinig niyang mahinang tumawang lalaki. Tawang di nakakaaliw pero nakakabaliw. Sunod niyang nakita ang pares ng itim na sapatos nito. Act normal. Ayokong isipin na iba na hindi ako gusto ng babaeng pakakasalan ko. Namilog ang mga mata niya at agad na nag-angat ng tingin. Kahapon niya palang ito nakilala pero gusto niya na ito. Crush niya ang lalaki. May kabaitan to kahit palaging maitim ang titig minsan. Mukha rin tong maalaga. Hindi nga siya nito nakilala pero gusto niya ito. Hindi siya nito iniwan kagabi hanggat di nauubos ang kanin sa plato niya. Di naman sa ganon, nakakahiya kasi. Shhh! Nilapat nito ang hintuturo sa mga labi niya dahilan upang matigil siya sa pagsasalita. Please, huwag kang mahiya sa akin. Paano mag-work ang kasal natin kung nahihiya ka? Ngumiti pa ito. Ngiti sa labi lang at di umaabot sa abuhin nitong mga mata. Basang-basa niya ang mata nito na napipilitan lang to. Pero kahit ganon, nahuhulog lang siya sa malalim itong titig. Tila ba hinihigo pa ang kaluluwa niya. Inaalis nito ang daliri sa mga labi kaya napangiti siya ng pilit at sa malamang namumula ang mga pisngi niya. Ayos lang ba talaga sa'yo na magpakasal sa batang tulad ko? Hindi ka na naman bata eh. You're already 18? May diing sagot nito at tila pinagdidikdikan sa kanya na legal na ang edad niya. Hindi siya nakaimik. Narinig niya kasing broken-hearted to kahit ipapakasal na lang sa kanya upang hindi tumandang binata o makabuntis ng kung sino.
Dinig niya rin modelong ex-girlfriend nito at mas pinili ang career kesa kay Anton. Matagal na raw yung kasintahan ng lalaki, pero lagi din naman silang naghihiwalay sa parehong dahilan. Kahit alam niya na magiging palakip butas lamang siya, ay hindi pa rin siya tumututol. Gusto niya rin tulungan to makamove on kapalit ng pagiging mabuti nito sa kanya. Ito yata ang halimbawa ng maginoo, pero medyo bastos. Mabuti ng marahas. Isa pa, gusto niya ring mabawasan ang problema ni Don Dante. After this night, you will be free. I wish you good luck and success. Bulong ni Anton, parang sarili lamang ang binanggit. Nakakaintindi siya ng Ingles pero hindi niya magets ang sinabi nito. Nakalimutan niya rin yun nang bigla siya nitong suotan ng engagement ring. Nagningning ang mga mata niya sa malit na diamante na nasa gitna. Kahit hindi yun sobrang laki, nakakaagaw yun ng atensyon kapag napuna. Hindi ba mahal to? Inangat niya ang kamay niya para lamang lalong mamangha sa singsing. Ang simple lang noon pero bagay na bagay sa daliri niya. Isang lamo kung gusto mo. Blankong sagot ng binata. Napatigil siya at napatitig sa binata nang bigla na lamang umisi. Joke lang, ito naman. Itabi mo kung naiilang kang magsuot ng ganyan. Bawi nito. Bumalik ang ngiti niya. At kahit naunang bumaba si Anton, masaya pa rin siyang sumunod. Ngayon, hanggang matapos ang bukas, magiging ganap siyang Mrs. Montero. Mas lalo siyang napapangiti dahil doon. Hanggang mismong event, hindi mapuknat ang ngiti niya. Lahat ng guest, kahit di niya kilala, nginingitian niya. Ganon din naman si Anton. Tumigil sila sa tapat na lalaking may aboring mata. Sa tabi nito ay ang lalaking nakamanbon. Where's Kuya Andre, Aldrin? Tanong ni Anton. Nanatili siya sa gilid nito pero bigla siyang nahiya nang sulyapan siya na isa pang lalaki. Tingin niya ito na ang kapatid ni Anton. He is busy chasing his life. Ngumisi ito at bigla na lang naglahad ng kamay sa kanya. I'm Aldrin. She's not interested. Putol ni Anton sa kapatid at winaksi ang palad nito. Nagpa-mulsa siya sa ginawa ni Anton habang si Aldrin naman mas nangisi. Maging ang lalaki sa tabi nito. Huwag mong bakuran, Anton. Masyado pang bata. Makahulog ang bigkas na lalaki na nasa tabi na ni Aldrin. Shut up, Andre. Itataob ko ang upuan mo. Pagbabanta ni Anton. Go on, like as if I care. Ani Andre. Now I doubt if I can call her ate. Segunda ni Aldrin. Exactly my point. She is too young. Too innocent for Anton. Iba talagang mag-isip si Don Dante. Bulong ni Giko. Di naman sila mukhang magkaaway at nangingisihan pa. Hindi siya makasagot at nakainik. Humahanga lang siya at nahihiya siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kapag naikasal na siya kay Anton, dapat na niyang sanayin ang sarili sa magiging pamilya niya. Gayunpaman mas pinili na niya na mag-enjoy ang engagement na dapat napaka-elegante ng decorations ng hall. Wala siyang masabi sa sobrang tuwa. Masyado na rin siyang na-excite para sa kasal nila bukas. Napag-usapan yon sa event at pawang ngiti lamang naging sagot niya. Pero nung nabawasan ng mga bisita, basta na lamang siyang hinila ni Anton sa labas ng event. Nakangiti pa ng malawak. Kinikilig siya sa hawak nito sa kanyang palapulsuhan. Kaya lang walang bahid ng ngisi ang lalaki sa kanyang tabi. Nakapirmi ang mga labi nito at seryosong-seryoso ang tingin. Hindi kagaya kaninang nangangisi paminsan o kahit pilit ng ngiti lang. May problema ba? Alanganin niyang tanong. Tipid siyang tumango. Oo, magpapakasal din naman ako balang araw. Ayos lang, kahit na ngayon na. Ngumisi si Anton. At pinasadahan siya ng tingin. Alam mo rin, kailangan mong panggagampanan ang pagiging misis kapag naikasal na tayo bukas? Ha? Tulala siya. Marunong ka bang humagkan? Alam mo rin ba kung anong ginagawa pagkatapos ng kasal? Handa ka bang magbuntis? Sunod-sunod na tanong pa nito. Mas lalo siyang napatulala matapos maalalang honeymoon ang tinutukoy nito. Napayakap siya sa sarili. Malaking lalaki si Anton, panigurado. Madudurog siya nito kahit chubby pa siya. Kailangan ba agad na gawin yon? Hindi ba pwedeng mag-aral muna ako? Tanong niya sa binata. Mahina itong napamura. Miss, kukuhanin mo ang pagiging binata ko. Tingin mo ba kaya ko maghintay na matagal? Sarkasikong tanong nito. Napayoko siya. Nawala ang fairy tale niya. Nadurog maging ang puso niya. Hindi ka pa rin kumbinsidong umatras? Tanong nito, ngunit hindi siya sumagot.
Nanghihinayang siya. Saan naman sa pupulutin kung aatras siya? Masyadong malayo ang Maynila sa probinsya nila? Fine, kung pakakasalan mo ko, asahan mong una kong pupunitin ang damit mo ora mismo pagkatapos ng kasal. Baka sa sunod na buwan, buntis ka na. Tinakpan niya ang tenga niya upang hindi marinig ang mga iba pang sasabihin nito. Sigurado siya tinatakot lamang siya nito at epektibo yon. Oo nga naman, 28 na ito, binata, hindi magtsatsagang maghintay kung kailan siya magiging handa. Narinig din naman niya kay Don Dante na iba-iba ang mga babae nito. Kung hindi rin siya papayag sa ibang babae ito tatakbo. Napahikbi siya. Isinusuka yata siya ng mundo. Ngunit napaigtad siya ng binata mismo nag-alis ng kanyang kamay mula naman sa kanyang tenga. Pagkaraan ay may pinahawak itong card. Natigil ang pagluha niya pagangat niya ng tingin at nakatitig sa mga mata nito sa kanya. Listen to me, Jewel. You are too young. Marami ka pang maaabot kung pakakasalan mo ko. Mahihinto ang pangarap mo dahil hindi ako makukontento. Hindi ka rin magiging masaya. May bahid ng lungkot sa tono nito. Now I'm giving you the chance to run away. Chase your dreams. Use my card and my money, please. Don't settle for someone like me, Jewel. Do not settle for a man who doesn't get satisfied with one woman alone. Tahimik bumagsak ang mga luha niya sa kanyang pisngi. Masakit marinig ang mga yon kahit pa para sa kapakanan niya. Mahigpit niyang hinawakan ang card nito, huminga na malalim at pinunasan ng mga luha. Kung yan ang gusto mo, sige, pero babayaran din kita. Matatag niyang bigkas. Wala naman siyang magagawa kundi sumunod. Di niya rin naman mapipilit ang lalaking magpakasal sa kanya. Pareho lang silang di magiging masaya pero nanghihinayang pa rin siya. Sure, mahal akong maningil, Jewel. Sisiguraduhin mong milyonarya ka kapag nahanap na kita. Ngumisi ito kaya't napaiwas siya ng tingin. Kumuha siya ng lakas para makaalis na. Tumalikod na siya at balak ng iwanan to, ngunit natigilan siya at muli itong nilingon. Nakatayo pa rin naman to at nakatitig sa kanya. Bakit ayaw mo sa akin? Lakas loob niyang tanong. Mapanganib ang ngising lumitaw sa mga labi ni Anton. Pinasadahan siya ng tingin bago siya maring tinitigan sa mata. Honestly, I don't like you. You are too innocent for me. Pag-amin nito na dumurog sa puso niya. Jewel's POV. Makalipas ang 5 taon, may lead ka na? Tanong ni Jewel sa kanyang private investigator. Mura lang yon kumpara sa iba. Baguhan pa pero maasa siyang may mahahanap ito kahit katiting. Miss Jewel, wala pa akong lead sa pamilya mo. Jeff naman, hindi kita binabayaran ng libo-libo para lamang sa wala. Putol niya sa sinasabi nito. Miss Jewel naman, panggagaya nito. 10,000 pa lang binayan mo. Kulang pa yun para sa mga gasgas ko pagkatapos kong suyurin tong eskinita. Protesta nito. Napataas ang kilay niya. Kailangan lang naman niya ng isang lead. Kahit isang tao lang tapos siya na mag-iimbestiga. So ano, may nahanap ka? 5,000 muna. Hiling nito. Hindi ako nakikipaglokohan, Jeff. Tatanggalan kita ng trabaho o magsasabi ka na? Oo na, may nahanap na ako. Dating katrabaho daw ng nanay mo sa club. Bayaran din. Matalik yatang kaibigan kaso mahirap ka usapin. Matanda na. Ilang ubo na lang din yatang natitira sa mundo. Sa lahat ng sinabi nito, isa lang tumatak sa isip niya. Club? Bayaran? Pag-uulit niya. Ayun ang nalaman ko, Miss Jewel. Sa nightclub daw rumaraket ang nanay mo. Baka doon nakilala ang tatay mo. Komento pa nito. Napatigil siya. Hindi yan imposible pero mas lalo siyang mahihirapang maghanap kung gano'n ang nangyari. Isa pa, Miss Jewel, matagal nang sarado ang nightclub. 19 kopong-kopong pa yata yun. Gusto mo bang hanapin ko ang may-ari? Dagdag ka lang 10,000. Napairap siya kahit di nito nakikita. Salamat na lang, Jeff. Sarkasikong bigkas niya. Malamang na hindi naman matatanda ng may-ari ng club ang nanay ko. Malay mo lang naman. Di niya na to pinatapos at pinutol lang ang tawag. Di madaling hanapin ng mga kamag-anak niya. Ni wala siya makitang lead o kakilala man lang ng lolo niya bukod kay Don Dante. Sinabi na matanda kaibigan to ng lolo isko niya pero ayaw niyang maniwala. Nahihiya rin siyang magtanong matapos niyang lumayas sa mansyon ng walang paalam. Nakagat niya ang kanyang labi matapos maalala ang gabing yon. Akala niya magiging fairy tale ang buhay niya. Hindi pala. Di na rin masama dahil nakatapos siya ng pag-aaral at nakapagpatayo pa ng coffee shop. Napailing siya at binuksan na lamang ang hawak na tablet. Nangalap ng balita baka sakaling pinaghahanap na pala siya. Pero ibang balita ang bumungad sa kanya. Bumalik na pala ng bansa si Miss Margie.
Napalingon siya kay Nina na nakasilip sa binabasa niyang news online. Agad niyang inoff ang tablet at tinaasan to ng kilay. Ang chismosa mo, Nina. Imbes magalit, tumalakak ito. Binitawan ng tray ng coffee mug. Nagawa pa nitong umupo sa tabi niya sa counter. Tingin mo pakakasalan sa ni Anton Montero ngayon? Kuryosong tanong nito. Napaiwas siyang tingin matapos marinig ang pangalan ng binata. Kaya na rin nabasa niya ang pangalan nito, pero pinilit niyang di maging apektado. Malay ko, toxic ng relasyon nila. Ang tagal na nilang ganyan, on and off. Dapat kapag ganyan na, bitawan na lang. Mapait niyang komento. Wala naman alam ang kaibigan niya patungkol sa nakaraan nila ni Anton, kaya malakas ang loob niya magsabi. Isa pa, paano di siya magiging bitter kung basta lang din siyang binitawan ni Anton. Sumasama talaga ang timpla niya kapag naiisip ang binata. Pagkatapos ba naman sa nitong paalisin, nabalitaan niyang iba-iba ang babaeng nalilink dito? May balita pa nga siyang may nabuntis ito, pero sinabi fake news daw. Akala pa naman niya nabalitaan niya, ibang-iba ang mga babaeng nalilink dito. May balita pa nga siya na may nabuntis ito, pero sinabi fake news daw. Akala pa naman niya ayaw lang nito sa kanya, yun pala hindi nito nabitawan ng pagiging babaero. Napaismid na nga lang siya at napapamura kapag bumubungad ang mukha nito sa balita. Daig pa ang celebrity. Puro pambabae naman ang laman ng balita. O di kaya ang relasyon nito kay Margie Carillo. Sabagay, may point ka rin. Tumanda na rin sila pero ganyan pa rin ang relasyon. Kahit sabing modelo si Miss Margie, tumatanda pa rin. Iba kasi kapag lalaking tumatanda, hindi masyadong halata. Naibalik ang atensyon niya kay Nina. Nangunot ang noo pero napataas din ang kilay. Anong ibig mong sabihin? Sus, parang di mo naman alam. Lagpas na sa kalendaryo si Miss Margie. Malamang ko konting lalaki na lang magkakagusto sa kanya. Baka nga ayaw na dyan ni Mr. Anton, kaya iniiwan-iwan na lang. Sa ganon kagwapong itsura, hindi na magtsatsaga sa kaedad niya. Hahanap yun na mas bata. Ha? Bakit naman siya aayawan ni Anton? At paano mo nasabing gusto niya na mas bata? Hindi niya nga mahiwalayan yan? Mapait niyang komento. Paano hahanap na mas bata si Anton kung siya nga mismo inaayawan ito? Isa pa kung tamang pagkakatanda niya. Ilang beses na broken-hearted ang binata dahil sa modelong yon. Kaya nga muntikan na silang ikasal dahil sa sawi nitong puso. Umiling-iling si Nina at tinitigan siya. My dear friend, kahit gaano pa katanda ang lalaki, hahanap at hahanap yun ang fresh na tahong. Siya naman ngayon ang umiling at binuksan muli ang tablet niya. Alam mo, Nina, walang fresh sa lalaking babaero. Litanya niya, sira. Gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag magpapalipas sa kalendaryo. Maghanap ka na ng lalaki habang fresh ka pa. Shake that, baby. Mahina pa ritong hinampas ang pangupo niya at saka umalis. Ano ba, Nina? Huwag ka nga ulit lalapit sa akin? Inirapan niya ang kaibigan ng umisi lamang sa kanya. Kung di lang tumabait at malalahanin, hindi niya ito pakikisamahan. Pero sa 5 taong pag-iisa niya, si Nina ang tinuring niyang pamilya. Sabay silang nag-graduate tapos ngayon kasama niya ito sa pinundan niyang coffee shop. Saan nanggaling ang pera niya? Sa bulsa ni Anton. Gusto niyang inuubos ang card nito pero lagi namang napupuno. Ewan niya lang kung hindi pa nagrereklamo ang binata sa kakagastos niya. Alam naman niya napapansin to ni Anton dahil agad ding nagkakamala ng card niya. Gusto niya lang din itong asarin at gantihan sa pagpapaalis sa kanya. Wala siyang pakialam kahit maghirap ang mga Montero. Isa pa, pampalubag niya rin yon sa nasawi niyang puso 5 years ago. Mas marang niya sana ang buhay niya kung di siya nito pinaalis. Napabilis pa sana ang paghahanap sa pamilya niya. Muli niyang tiningnan ang balita kung saan naroon ang larawan ni Miss Margie. Nagtataka pa rin siya kung bakit hanggang ngayon hindi pa kasal ang dalawa. Totoo naman ding babaero si Anton. Pero sa tuwing single lamang ito, alam niyang mahal na mahal ng lalaki ang modelo. Hindi to magiging broken-hearted kung hindi. Naisip niya rin na noon na kaya pinalis siya ni Anton ay dahil hindi pa to nakaka-move on kay Miss Margarita. Kumpara naman sa kanya ngayon, sexy na sexy pa rin ang modelo. Siya nga hindi nagawang pumayat kahit sinabi niya sa sariling magpapayat siya kung magkikita muli sila ni Anton. Isasampal niya ang pagiging sexy niya. Kaya lang hindi talaga siya biniyayaan ng kasipagang magpapayat. Swerte lang na hindi siya sobrang taba. Chubby lang talaga. Napabuga siya ng hangin. Inayos ang suot na puting t-shirt. Di naman siya nasisikapan sa damit. Sakto lang yon pero pakiramdam niya ang init. Nagpapaypay siya sa sarili at sakto, paglingon sa harapan, siya ring pagkatigil niya.
Naging mundo niya ay natigilan. Napatulala siya at matipid na kinurot ang sarili. Baka sobrang kakaisip niya kay Anton kaya nakikita niya to sa harapan niya. Pero dahil nakaramdam siya ng sakit na pagtanto niya, totoo ang binata. How are you, Joel? Tanong nito na tila nilaro lamang ang pangalan niya sa sariling bibig. Ngumisi ito na nakakaloko, diretsong nakatitig sa kanya ang abuhin nitong mga mata. Bigla nagkagulo ang puso niya. Naistatwa at di makapaniwalang nasa harap niya nga ito. Bakit naman siya nito pupuntahan? Nagbago na ba ang isip nito? O baka may malalang sakit na? Napakurap siya nung pumetik ang daliri nito. Enjoying my money, Messi? Pwede na ba akong maningil? Napagising siya sa katotohanan dahil doon. Nawala ang mga iniisip niya at napairap. Nung makabawi, humalokip-kip siya sa binata. What do you want? Sa tagal ng panahon, bakit ngayon ka pa nagpakita? Malamig niyang tanong dito. May nararamdaman pa rin siyang sakit kahit 5 taon na ang lumipas. Para kasing pinamukha sa kanya ng lalaki na hindi siya kagandahan para pakasalan nito. Sinandal nito ang braso sa counter. Nilibot ng tingin ng coffee shop bago muling umisi. Malayo naman palang narating ng pera ko. Pwede ba, Anton? Tumahimik ka. Mahinang bawal niya rito. Natatakot siyang malaman ng mga empleyado at kaibigan niya na galing sa binata ang pera. Mas talong ayaw niyang malaman ni Nina na kilala niya si Anton. Why? Natatakot ka ba na gumawa ko ng eksena dito? Don't be, Miss Joel. Hindi ko balak kuluhin ang buhay mo kung papayag ka sa gusto ko. Napatitig siya sa binata. May multo pa rin ang ngisi sa mga labi nito, pero mga mata masyadong seryoso. Tumikhim siya. Kung maniningal na ito, wala pa siyang maibabayad. Ano bang gusto mo? Muntik na siyang mautal. Di makayanan ang mariin nitong titig. Mas dumukwang ito at kulang lamang hilahin ang batok niya para hagkan. We need to get married as soon as possible. Bulong nito na nagpakabog sa puso niya. Are you willing to marry me this time? Joel Trolano?